Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kini og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit, sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities, but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino.
patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, on top alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinis ato ang tulmanon, Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Diin atong ipadangat diha kaninyo ang labing uwahing mga balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawas sa nasod, balita sa sports, sa showbiz ug labing uwahing lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kayo nga Lactopafi. Hinguman sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa nabantog nga produktong Inzumo. Nang hinauta nga ang tanan, anaunta sa kapiskay sa panglawas. Ining adlaw nga Miyerkules, pitsa 20 nas buwan sa Mayo, tuig 2026. Ang atong programa inyuhang mabati sa mga nagkalain-lain nga mga radio stations nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagi sa 107.1 Real Radio. Mabati sabta 100.7 Power Radio. Mabati ta 95.3 One Heart Radio. Mabati og makita ato ang broadcast tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ta sa ato ang Facebook page sa Bantay Radio. Mga wa pa naka-follow, i-follow lang ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headline. Headline sa ato ang mga balita. Diyay 29 anyos nga lalaki nangawat og deodorant, priso. Samtang laing binuhat nga maanyag paslak sa silda, kuman nakuhaan og ginadiling drugas. Sa Provincial News, 61 anyos nga lula na angol, kuman gibunalan og kahoy ang ulo. Sa Regional News, Education Minister sa BARMM gipalagpo tungod sa giingong 2.4 bilyones ka pesos nga korupsyon. Sa kauluhan, laing duha ka kongresista ni-resign sa ilahang pwesto. Sa gawas sa nasod, Trump dili nasad mudayon sa ihang plano batok sa Iran. Sa ato ang special news, 7 ka buwan nga voters registration humana.
Bumilik 7 nakatala og kapin 300,000 ka mga bag-ong rehistrado. Sa showbiz, Mariel Padilla na mahayag nga ang ihang bana nga si Senador Robin Padilla mudagan pa sa 2028 elections. Mao kadto ato ang mga headlines. Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipibila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:07 og karon sa detalyes atong mga balita. anyos nga amahan nangawat og lanson meat og deodorant kay matud pa para sustento sa masusong anak nabalhog sa prisuhan. Dakong pagmahay ang gibati sa usa ka 29 anyos nga amahan human nga nakabuhat og salaod. Pinagis pagpangawat tungod kay matud pa apiki sa kwarta nga pangsustinto sa masuso niini nga anak. Nahitabo ang pagpangawat sa usa ka dakong supermarket nga nahimutang sa may corner Kulon ug Hungkira, Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpan na ilhan nga si John, way trabaho ug nagpuyo sa lower panaghiu sa Barangay Capitol Site. Sa investigasyon sa kapulisan giingong nasakpan ang maong suspitsado human nga naaktuhan nga gipangsulod sa ihang sling bag ang upat ka spam lanson meat nga nagkantidad og 228 pesos ang matag usa niini samtang usa ka deodorant nga dunay kantidad 286. Ang kinatibuk-an sa mga nakuha mukabat ngadto sa 1,198 ka pesos. Nagdumili ang dinakpan sa paghatag sa iyang habig apan base sa saysay sa mga kauban niini sulod sa silda. Matud pa nga naapikihan ang dinakpan sa iyang kwarta ilabi na nga wa siya trabaho ug wa nay ikasustinto sa iyang anak. Sa pagkakaroon posibleng magatubang og kasong may kalapasan sa shoplift o pagpangawat ang dinakpan. Bantay Balita. Di ay managsuon og igagaw na sikop sud sa drug den sa Barangay Kiyot, Cebu City. Pusas ang managsuon ug ang ilang igagaw kinsa giingong nalambigit sa pagpayuhot og ginadiling drugas atol sa buy-bust operation nga gihimo sa mga operatiba sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team ug ang Cebu City Police Office Station 10 sa sitio San Isidro, Barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo. Si PDEA 7 Regional Director Joel B. Plaza niila sa mga suspect nga sila si Adrian, maoy tag-iya sa drug den, iyang igsuon 25 anyos nga si Marvin, ug ang 21 anyos nilang igagaw nga si Ryan.
Pulos way trabaho o gikan sa nahisgutang lugar ang mga dinakpan. Nasakmit atol sa operasyon ang siyam kapakiti nga shabu nga motimbang og 15 gramos nga gibinabana mo balor ngadto sa 102,000. Isip nadawat usab ang buy bust money. Ingon man nagkadaiyang drug paraphernalias ang mga suspek ana-ana sa temporaryong kustudiya sa PDEA 7 sa Lahug Dakbayan sa Sugbo, samtang ang mga ebidensya sa drogas gisumiti na sa laboratory sa PDEA 7 alang sa chemical analysis ug tukmang disposisyon. Pagpasabot pa sa PDEA na ang pagbaligya sa mga ginadiling drogas ug ang pagmintinar og drug den adunay labing taas nga silot nga pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi o hangtod 10 milyones nga multa, samtang ang pagbisita sa usa ka drug den adunay silot nga pagkabilanggo hangtod 20 ka tuig ug multa nga mukabat ngadto sa 500,000 ka pesos. Bantay Balita. Samtang sa laing balita, paslak na karon sa selda dito sa Dakbayan sa Talisay, kining usa ka 30 anyos nga maanyag nga babay uban mapusasan kay nakuhaan og shabu dito sa sitio ilang-ilang barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Ang nadakpan gilang nga si Andy, 30 anyos ang panuigon, usa ka dalaga og taga-barangay poblasyon sa naisgutan nga Dakbayan. Nasayran nga ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay, ipahigayon sa ilang matag karon og unya nga taha sa pagpatrolya sa mga nagkadaiya nga barangay sa naisgutan nga syudad. Hangtod nga ilang nasugatan kining si Andy sa mga pulis, dihang gipangutana kini daw di mahimutang maong girikisa sa babaeng pulis ug didto nabulabog kay may dala di ay kining pakiting gituhang shabu. Duha ka pakiting nga gituhang shabu ang nasakmit gikan kang Andy nga mong kantidad og 680 pesos subay sa iyang standard drug price. Si Andy ang paslak na karon sa silda ug posibleng magatubang kini og kasos kalapasan sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Bantay Balita. Alas 7:12, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Francis Michael Aviles all the way from Ormoc City. Aritas mga balita sa probinsya. Diay sa 61 anyos nga lalaki angol, human gibunalan og kahoy ang ulo nini dito sa may barangay Poblasyon, Dalagit, Cebu. Usa ka 61 anyos nga lola ang naangol human nga gibunalan sa ulo gamit ang 2x2 nga kahoy dito kini nahitabo sa may barangay Poblasyon, Dalagit. Ang biktima giilhan nga si alias Riza, 61 anyos, minyo og residente sa barangay Sitio Giwanon, barangay Poblasyon. Ang nadakpan nga suspek mao si Rigel Kent Gwen Casijo, 40 anyos nga walay trabaho ug kauban sa biktima sa ilang gipuy-an. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Dalagit PNP, nasuko kuno ang suspek human giguba ang ilang komon nga balay sa biktima. Tungod niini mikuha ang suspitsado og 2x2 nga kahoy nga dunay gitas-on tulog ka tiil o gibunalan ang biktima sa ulo nga mao'y hinungdan sa iyang mga samad. Human sa report nga dadawat sa Dalagit Police Station, diha miresponde ang mga pulis o gidala ang biktima ngadto sa RHU 1 Dalagit ug dayon girefer kini sa Quintanar Memorial Hospital alang sa dugang tambal. Pinaagi sa hot pursuit operation, dakpan usab dayon ang suspek o gidala sa istasyon sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Padayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Bantay Balita. Sa laing balita, baybayon sa Argao, matud pa napuno sa bukya. Napuno sa jellyfish ang pipila ka bahin sa baybayon sa Lawis Point sa lungsod sa Argao. Tungod niini nasuta nga adunay pipila ka mga beach goer ang nangatol ang kalawasan human nabukihan. Suma sa mga marine experts, mahimong mutungha ang jellyfish bloom tungod sa kausaban sa ocean current, pag-init sa temperatura sa dagat, nada sa mga bawod o posibleng breeding activity na mao'y nagtulod kanila padulong sa baybayon.
Sa pagkakaroon wala pa mailhi sa mga otoridad ang insaktong klase sa jellyfish nga nakita o nakaapekto sa maong lugar. Bantay Balita. Patay ang 8 anyos nga batang babay human nalumos atol sa ilahang summer camp activity sa usa ka resort sa barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga. Ang biktima giilang nga si Francis May Labradilla Aldava, 8 anyos, residente sa barangay Giwanon, lungsod sa Barili. Base sa investigasyon sa City of Naga Police Station, nadawat nila ang maong taho alas 9 sa buntag gikan sa usa sa mga staff sa South General Hospital. Nasayran nga ang bata uban ang iyang mga taekwondo coaches ug mga teammates nitambong sa usa ka summer camp sa maong resort atol sa ilang swimming activity. Giingong milangoy ang biktima sa parte sa pool nga gibanabanang adunay 4 ka tiil ang giladmon. Apan suma sa investigasyon, nasayran nga dili kahibalo mulangoy ang bata, hinungdan nga nalumos kini. Pipila ka minutos ang milabay, nakita na lang kini sa iyang mga kauban samtang nangaligo pa. Gidali dayon og dala ang biktima ngadto sa South General Hospital aron matambalan apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Bantay Balita. Alas 7:16 kabuntagon, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Natividad Repolyo, all the way from Barangay Kamputhaw. Maayong pagtanaw sab, maayong pagpaminaw. Brother Jude Dennis Aguanta Jr. gikan sa lungsod sa Balamban. Sa laing balita, truck nga may karga nga mga laog o feeds natagak sa bungaw dito sa Kamalig, Kumbado, lungsod sa Tabugon. Nagpasad ang mga nangatagak nga feeds ug ang sakay sa maong truck nga gitabangan pagsaka sa ibabaw sa mga sakop sa responder sa maong lungsod. Wa hinuoy dakong kadaot nga nasinati sa driver ug sa trimpulante niini. Bantay Balita. Alas 7:17 mudawat tag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Dunay duha ka mga lalaki nga nagkupot og illegal nga drugas sikop sa buy-bust operation sa barangay Lipanto, lungsod sa Alegria. Kompletong detalye ipadangat sa tuang kauban pinaagi ni Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, at salamat Kabantay Ram sa ato nga balita karon butaga sikop sa baybas operasyon kining duha ka mga lalaki nga nagkupot og illegal nga drugas dito kini nitabo sa barangay Lipanto, Alegria, Cebu. Ang mga hospital giila nga si Mimbro da Bilemor, 18 anyos, o si J. da Igunya, 18 anyos, pareho kining taga barangay Lipanto, Alegria, Cebu. Ang mga suspetsado napalitan kini sa usas mga pulis officer buyer nga mao may resulta sa pagkasikop ini. Atol sa pag-search ni Kabantay Rams, nakuhaan pa gyud siya og 5 ka pakete nga may sulod nga gituang Cebu ug usa ka 500 ka pesos as a buy-bust money. Ang maong illegal nga drugas gibanabada kalimuting bag og 0.24 gramos nga mohalin kini og 1,632 ka pesos. Samtang kini mga suspetsado nakaroon nagtikagol sa kapulisan sa lungsod sa Alegria, posible kini nga pasakaan kini og kaso sa Republic Act 9165. Mao rin ito nakalap nga balita karon butaga Kabantay Ram sa Lipato pasalamatan ang lactopapi. Ang lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action. Tanong ka diri sa Habatang Bahin sa Laluigan sa Sugbo. Kini ang inyong kabantay, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa ato ang oras alas 7:19 sa Kabuntagon. Padayon ta sa linyada sa atong mga balita arita sa Regional News. Taytayans, Davao City nahugno tungod sa kakusog sa baha. Naguba ang Kalyawa Mandog Bridge sa Purok 2, Barangay Kalyawa, Davao City. Human sa kusog nga pagbaha nga dala sa padayon nga pag-ulan. Suma sa report, kusog nga tubig baha ang miagos sa maong lugar na hinungdan sa pagkahugno sa tulay. Bantay Balita.
Gitangtang sa pwesto si Muhagir Iqbal, Isip Education Minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, human masuta sa audit findings ang mga irregularidad nga mokabat ngadto sa 2.24 bilyones ka pesos sa procurement o pagdisburse sa pundos para sa edukasyon. Suma sa Office of the Chief Minister, nadiskubre ang daghang irregularidad, lakip ang delayed deliveries, sayop nga misrepresented nga mga dokumento sa bidders ug dili hustong pagproseso sa mga bayranan. Sa suwat nga gipagawa sa opisina sa Chief Minister, gimando si Iqbal nga musumiti dayon sa iyang resignation sulod sa office hours ni adtong nakalabayng Lunes. Bantay Balita. Alas 7:20 sa Kabuntagon, may pagpaminaw, mayong pagtanaw. Warren Mayula, all the way from Lapu-Lapu City. Mao kato ang naglangkob sa ato ang mga lokal nga mga balita. Sa atong pagbalik, detalyes mga balita sa kauluhan, sa gawa sa nasod, sa sports, showbiz, ug sa kahimtang sa panahon. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:24. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Attorney Renanti Teng.
all the way from Barangay Lahug. Maing pagtanaw sad, maing pagpaminaw. Mahalia Inad Ramas from San Diego, California. Karon sa dugang detalye sa atong mga balita. Aritas mga balita sa kauluhan. Pantay Balita ngayon. National News. Gibutyag ni Department of Interior and Local Government Secretary kon DILG, Junvic Rimulya, nga wala mo pakita sa mga investigador si Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca human gimanduan nga isurrender ang ihang mga armas dunot sa insidente sa pagpamusil nga nahitabo sulod sa Senado niadtong Miyerkules, Mayo 13. Si Aplasca ni angkon nga siya ang unang nagpasalba aron mapugnan ang mga armadong tao nga musulod sa Senate building. Bantay Balita. Mibalik sa plenary session sa Senado kagahapong adlaw, Mayo 19 ang 22 ka mga senador apan absent gihapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pareha sa sesyon ni adtong Lunes, wa gihapon mitambong si De La Rosa sa maong plenary proceedings. Ginihuman sa iyang pagbiya sa Senado ni adtong Mayo 14, adlaw nga Huwebes, na misunod sa tensyon may kalabutan sa mga isyu nga naglambigit kaniya. Sa pagkakaroon wala pay opisyal nga pahibaw kung kinsa o kung kanusa mubalik sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Bantay Balita. Mipakita sa unang higayon isip usa ka grupo ang mga kongresistang gipili nga prosecutors sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Sa 11 ka prosecutors na po ang mitambong, gawas ni Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw nga wala pa mo patimaw kay naa pa siya iyang distrito. Gipanguluhan ang grupo ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na kauban sa ubang House Prosecutors gikan sa lain-laing distrito ug party list. Lakip sa mga mitambong mao sila si Cagayan Representative Lordan Suan at Bayan Representative Chel Jokno, Bicol Saro Representative Terry Redon, Manila Representative Jewel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, ang lead prosecutor nga si Jervil Luistro ug ang ML Representative Leila De Lima, Iloilo Representative Lorenz Defensor, Bukidnon Representative Jonathan Flores ug One Rider Representative Rods Rodriguez. Ang maong panagtigom giisip nga unang pagpakita sa unified stance sa prosecution panel samtang nag-andam sila sa ilang mga sa impeachment trial sa Senado isip impeachment court. Bantay Balita. Gipahibalo sa House Prosecution Panel ang mga lead counsel nga mututok sa upat ka articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte atol sa impeachment trial sa impeachment court. Si Representative Jinky Luistro mo'y mututok sa issue sa confidential funds ug magsilbi isip lead prosecutor sa prosecution panel. Si Representative Terry Redon mo'y gi-assign sa aligasyon sa unexplained wealth, samtang si Representative Jewel Chua mo'y mututok sa giingong kasong bribery. Si Representative Lorenz Defensor mausab ang gitudlo sa kaso nga may kalabutan sa giingong hulga batok sa presidente. Bantay Balita. Sa laing balita, duha ka kongresista mi-resign ni adtong nakalabayng Lunes ang duha ka miyembro sa House of Representatives na sila si One Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado ug Pinoy Worker Party List Representative Franz Vincent Ligaspi. Wala ipadayag sa plenary session ang hinungdan sa ilang pagbiya sa pwesto. Tungod niini giduso ni Deputy Speaker Yasser Balindong, si House Secretary General Chiloy Garafil
natangtangon ang ilang mga ngan sa opisyal nga listahan sa mga miyembro sa Kamara. Sa pagkakaroon wala na usab makita ang ilahang ngan sa website sa House of Representatives. Sila si Odocado og Legaspi, lakip sa 257 ka mga kongresista nga mibutar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa social media post ni Odocado, iyang giingon nga personal nga rason, ilabi na iyahang panglawas og pamilya mo hinungdan sa iyahang pagretiro. Apan sa laing interview, iyang gibutiyag nga adunay mga miyembro sa one tahanan party list na wa malipay sa iyahang pagbuto pabor sa impeachment sa Vice Presidente. Bisan pa niini, giingon ni Odocado nga wala siya magmahay sa iyahang desisyon. Samtang matod ni Commission on Election Chairperson George Garcia, normal lamang ang pag-resign sa mga party list representative. Bantay Balita. Alas 7:30 sa Kabuntagon, gi-question ni Batangas 1st District Representative Leandro Livesti ang nalangan nga pagpanghatag sa rice assistance nga giingong saad ni President Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa mga residente. Matod ni Livesti, andam na unta ipang-apod-apod ang mga sako sa bugas sukad pa niadtong Mayo 18, apan wala gihapon kini mahatag tungod sa gingong kausaban sa schedule nga naglambigit kang Governor Vilma Santos Recto. Gidasig ni Livesti ang mga otoridad nga ipagawa sa dayon ang rice aid bisan wala photo opportunity tungod kay nagkinahanglan na og tabang ang daghang residente. Giingon usab niya nga mas importante ang dali nga paghatag sa ayuda kaysa mga seremonyas ug mga speeches. Bantay Balita. Maayong good morning, maayong pagtan-aw, maayong pagpaminaw. Ato ang kauban, Gugmang Laagan. Gikumpirmar sa National Bureau of Investigations kon NBI nga aduna na sila'y lead kabahin sa posibleng gikahimutangan ni Senador Bato de la Rosa. 5 kaadlaw human kini mibiya sa Senado taliwa sa arrest warrant gikan sa ICC kon International Criminal Court. Padayon sa monitoring ug pagpangita ang mga otoridad kadto kang Senador Bato de la Rosa nga gikonsiderar na karon sa NBI isip fugitive from justice. Tuma kini ni NBI Director Melvin Matibag. Apan nagdumili si Matibag sa paghatag og dugang detalye kung anaa pa ba sa Pilipinas ang senador. Matud pa niya mas maayong pangutanon si Senador Ruben Padilla nga giingong katapusang kauban ni De La Rosa samtang anaa kini sa protective custody sa Senado. Dugang pa ni Matibag, aduna na sila'y impormasyon kung asa posibleng nitago ang senador, apan dili pa nila kini ipahibalo sa publiko sa pagkakaron, samtang nagpadayon pa ang operasyon sa mga otoridad. Bantay Balita. Kongresista Pulong Duterte may question sa pagpaimbestiga sa Davao Flood Projects. Gi-question ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang lihok ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na magpasusi sa giingong anumalusong flood control project sa dakbayan sa Davao. Matod ni Duterte, si Tinio kuno selectively blind o mas interesado lamang sa pagbalik-balik ng mga aligasyon o isyong politikal batok sa pamilyang Duterte. Gitawag usab niya si Tinio nga tuntong Tinio o giingon ang mga akusasyon kabahin sa mga proyekto adunay motibong politikal. Misangat si Tinio sa Office of the Ombudsman, formal nga hangyoon ang investigasyon sa 80 kagingong anomalya sa flood control project sa Davao City gikan tuig 2019 hangtod 2022. Base sa report, nakabat ngadto sa 4.4 bilyones ka pesos ang kantidad sa mga kontrata nga nalambigit sa maong mga proyekto. Bantay Balita. Alas 7:34 kabuntagon mga igsoon, gidayeg ni Senador
Risa Hontiveros ang mga miyembro sa Senate Media pinaagi sa iyang gisumiter nga Senate Resolution number 400 isip pag-ila sa ilang kalig-on og profesionalismo atol sa nahitabong pagpamusil ni adtong Mayo 13 sulod sa Senado. Ang maong insidente nahitabo samtang nagkagubot ang sitwasyon nga may kalambutan kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa resolusyon, giilan ni Hontiveros ang mga tigbalita nga nagpadayon sa paghatag og husto og tukmang impormasyon ngadto sa publiko bisan pa sa risgo og kakuyaw sulod sa Senado. Matud pa niya dako ang papel sa media sa pagsiguro nga ang katawhan makabalo sa tinuod nga panghitabo bisan sa panahon sa kagubot ug sa tensyon. Bantay Balita. Ombudsman nangayo og lista sa mga media nga present atol sa pagpamusil sa Senado. Ipangayo sa Office of the Ombudsman ang listahan sa mga media personnel nga naa sulod sa Senado atol sa insidentes pagpamusil ni adtong Mayo 13. Apil na ang ilang logbook entries. Kabahin kini sa padayon nga fact-finding investigation sa Ombudsman aron masuta ang tinuod nga nahitabo sa maong insidente. Tumong sa investigasyon nga mahibaw-an ang presensya sa mga saksi ug media coverage sulod sa Senado sa oras sa insidente isip suporta sa ilang pag-imbestigar sa kaso. Bantay Balita. Sigon sa National Bureau of Investigation kon NBI, pinaagi ni Director Attorney Milvin Matibag nga mas angay una nga masuspenso si Senate President Peter Alan Cayetano kaysa kaniya. Base sa issue sa command responsibility, may kalabutan sa nahitabong pagpamusil sulod sa Senado. Matud pa ni Matibag, kung susihon ang basihanan sa maong insidente, mas dako pa og papel ang liderato sa Senado ug dili siya ang angay nga unang masuspenso. Bantay Balita. Gipagawa sa International Criminal Court ang handwritten document ni kanhi Presidente Rodrigo Digong Duterte nga nagpakita nga iyang gitudlo ang British lawyer nga si Peter Haynes isip ihang legal counsel sa ihang kaso sa crime against humanity. Ang maong dokumento mao'y nagkumpirma na si Haynes na ang mahimong abogado ni Duterte sa prosesos kaso nga giatubang niini sa ICC may kalabutan sa kontrobersyal nga kampanya batok sa illegal nga drugas atol sa iyang administrasyon. Bantay Balita. Alas 7:37, padayon nga gisaligan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Interior Secretary Junvic Rimulya bisan pa sa mga kritisismo nga naglibot sa mga kaso ni former Representative Saldico o Senador Bato de la Rosa. Sa briefing sa Malacañang niadtong nakalabayng Lunes, giingon sa Palace Press Officer nga si Claire Castro nga tibuok gihapon ang pagsalig sa presidente ngadto kang Rimulya. Matud ni Castro, walay dapat ikabalaka tungod kay nagpadayon ang kumpiyansa ni Marcos sa sekretary sa Department of Interior and Local Government. Napuno sa saway si Rimulya tungod sa kapakyas nga madakpan si Ko nga giakusahan sa graft o corruption nga may kalabutan sa flood control project o giingong nangayo og asylum sa gawas sa nasud. Bantay Balita. Misukol si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagtawag kaniya og fugitive sa Office of the Solicitor General kon OSG ug mihangyo sa Korte Suprema nga mapahunong ang implementasyon sa arrest warrant nga gi-issue sa International Criminal Court sa tubag nga gisumiti sa ihang kampo. Ihangyo ni De La Rosa ang Supreme Court nga magpagawas dayon og temporary restraining order batok sa pagpatuman sa ICC warrant. Gipangayo usab sa senador nga did-an ang mga law enforcement sa pagdakop kaniya gawas kung adunay lokal nga warrant nga gi-issue sa korte sa Pilipinas. Dugang pa niini, nangayo ang kampo ni De La Rosa og writ of preliminary injunctions aron mahimong permanente ang mga relief nga ilang gipangayo sa korte.
Ang reply gisumiti o gipirmahan sa mga abogado ni De La Rosa isip tubag sa unang komento nga gisangat sa Office of the Solicitor General. Bantay Balita. Formal nang nagsumiti og entry of appearance sa Senate Impeachment Court ang 11 ka mga miyembro sa House Prosecution Panel. Ginganlan si Representative Jinky Luistro na mao'y chairperson sa House Justice Committee isip lead prosecutor sa maong impeachment case. Ang pagsumiti sa entry of appearance mao'y formal nga pag-appeal sa prosecution panel sa impeachment trial nga gihimo sa Senado. Bantay Balita. Alas 7:40 mao katuang naglangkob sa ato ang mga balita sa kauluhan sa atong pagbalik detalye sa atong mga balita sa gawas sa nasod, sa sports ug sa showbiz ingon man sa lakat sa panahon. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopafi Health Drink
ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:45. O karon sa detalles ato mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Estados Unidos dili na mo pasaka og kaso sa Indian billionaire kay matud pa mo invest og 10 bilyones dolyares dito sa Amerika. Ang administrasyon sa presidente sa Estados Unidos nga si Donald Trump dili na interesado sa mga kasong kriminal nga pagpanglimbong batok sa bilyonaryo sa India nga si Gautam Adani. Giakusahan si Adani nga ni bribe sa mga opisyal sa India sa kantidad nga 265 milyones dolyares aron makuha ang mga kontrata o namakak sa mga mamumuhunan sa Estados Unidos aron makuha ang usa ka proyekto sa solar energy sa India. Mga aligasyon nga dugay nang gipanghimakak sa iyang kampanya. Ang kaso dili na ipadayon sa US Department of Justice. Human si Adani ni saad og 10 bilyones dolyares nga pahunan alang sa Estados Unidos. Ang Adani Green Energy giakusahan nga misuborno sa mga opisyal aron makadaog og kontrata sa pinakadakong solar power plant sa India. Si Adani usab gingong niilad sa mga tigpamuhunan pinaagi sa paghatag og impormasyon mahitungod sa mga pamaagi sa anti-korupsyon sa kampanya. Bantay Balita. Ang presidente sa Cuba nga si Miguel Diaz-Canel niingon nga ang isla nga nasod wala magtinguha sa komprontasyon o kagubot apan ni pasidaan nga ang military action sa Estados Unidos batok kanila mo resulta sa usa ka duguon nga hitabo. Giingon sa presidente sa usa ka post sa social media nga ang Cuba dili hulga og walay agresibo nga intensyon batok sa bisan unsang nasud apan dunay hingpit og lehitimong katungod nga modepinsa sa kaugalingon kung tinud-on sa Estados Unidos ang ilahang nagkagrabing hulga sa militar. Si US President Donald Trump sa nakalabay nga mga buwan miingon na posible nilang isunod ang Cuba human sa Iran. Bantay Balita. Ang presidente sa Estados Unidos nga si Donald Trump nitug-an nga iyang gipugnan ang plano sa pag-atake sa Estados Unidos ngadto sa nasod sa Iran gumikan sa hangyo sa mga nasod sa Gulf gumikan sa giingong seryoso nga negosasyon ang kasamtangang gipahigayon. Sa post ni Trump sa iyang The Truth Social giingon sa presidente nga gihangyo siya sa mga leader sa Qatar, Saudi Arabia ug United Arab Emirates. Giingon niya nga gipahibaw siya sa usa ka kasabutan ang himuon nga madawat may labot sa Estados Unidos. Gidugang nga apil niini mao nga walay nuclear weapon sa Iran. Apan gipasidan-an ni Trump nga andam ang Estados Unidos nga mopahigayon og usa ka makabungog nga pagpangatake sa hamubo nga pahibaw kun way kasabutan nga makabot. Ang usa ka senior Iranian military commander ni warning sa Estados Unidos nga dili mohimo og sayop nga estratehiya sa pagkalkula kay ang ilang nasod andam usab sa bisan unsa nga pagpangatake. Bantay Balita. Alas 7:49 arita sa ato ang mga palahi nga mga balita.
Pito ka buwan nga voters registration na humana. Apan matud pa sa Comelec 7, kapin 300,000 ka mga aplikante ang ilahang nadawat. Nahumana pag Mayo 18 ang pito ka buwan nga voters registration para sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon karong umaabot nga Nobyembre 2 tuig 2026. Gisugdan ang registration ni adtong Oktubre 20. Matod ni Attorney Veronico Pitalcurin, ang Commission on Election Comelec 7 Assistant Regional Director, nga wala na sila ihatag nga extension o lugway alang sa kadtong mga wa kaabot sa deadline. Sulod sa maong panahon ang Comelec 7 nakatala og 3,018,390 ka mga aplikante gikan sa probinsya sa Sugbo ug Bohol. Sa maong datos 225,678 niini nagparehistro isip regular voter samtang 92,712 ang sa sangguniang kabataan. Ibutyag si Pitalcurin nga dili tungod kay nakaparehistro na nagpasabot nga dayon makabutar na sila tungod kay aprobahan pa kini sa Election Registration Board karong September 28 hangtod Oktubre 5 ang filing sa Certificate of Candidacy samtang ang kampanya magsugod karong Oktubre 22 hangtod 31. Samtang sa natalang dato sa Comelec 7, human sa napo kaadlaw nga voters registration ni atong Agosto tuig 2025, aduna nay 6 milyones 6,008,383 ka mga registered voters para sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Bantay Balita. Nagpadayon nga taas ang pagsalig og kumpiyansa sa kadaghanan sa mga Pilipino ngadto sa Armed Forces of the Philippines kun AFP base sa resulta sa Okta Research tugon ng masa survey alang sa unang quarter sa 2026. Base sa survey nakuhaan ang AFP og 72% nga trust rating samtang 70% usab sa mga respondents ang miingon nga kontento sila sa performance sa militar. Matod sa Okta Research, ang AFP usa sa adunay labing taas nga institutional ratings nga natala sa survey cycle alang sa unang quarter sa tuig 2026. Bantay Balita. Arita sa to ang showbiz. Showbiz nga dunay sagol politika. Showbiz kay si Mariel Rodriguez man, politika kay si Robin Padilla man. Bisan pa kaniadto na mahayag nga dili na mudagan sa 2028 election ug muhunong nas politika Senador Robin Padilla, mipadayag ang iyang asawang actress host nga si Mariel Padilla nga wala pa mahuman ang iyang bana serbisyo publiko. Sigon ni Mariel sa podcast ni Senador Amy Marcos nga padayon pa ang advokasya ni Robin ang pagtabang sa katawhan sa unsang paagi. Gusto niya nga magpadayon pa kini sa gobyerno. Atong mga listener o mga viewers, no? O yun mapugkaha sila. Dugang pas actress nga hopeful siya nga unta tapuso na lang sa ihang bana ang termino isip senador. Labi na kung makadungog siya og mga negatibong komento batok niini. Pangiingong daghan pang mga tao, ilabi na ang mga Muslim ug indigenous groups. Ang misalig ni Robin Padilla maong nagtuo siya nga kinahanglan pa kini sa publiko. Ayo sag tinubagan sa Mariel Rodriguez da. Pinapolitiko sag style. Kana moingon ba nga kung ako'y pabuton di na gyud apan unsaon man nga momoy pagbuot sa katawhan. Sa miaging Pebrero gipadayag na usab ni Mariel nga nagplano ang senador nga di na mudagan sa 2028. Apan sa bag-o niyang pamahayag, abli na pod si Senador Padilla na pagdagan sa 2028. Humao kuno'y mando sa presidente. Presidente Digong Duterte ang gipasabot. Kana kung makamando pa.
Nagahinumduman na lambigit angan sa senador tungod kay nagpatabang kang Senador Bato de la Rosa nga makasibat sa Senate building. Daghang nanawagan ron nga i-apil ni pagdakop kay mo ni hinungdan nganong nakalayas. Alas 7:54 arita sa to ang balita sa sports. Nakatilaw na ang NBA defending champion sa ilang labing una nga kaparutan sa 2026 NBA playoff. Human sila makmaka sa Oklahoma City Thunder sa Game 1 double overtime nga score nga 122-115. Wemby doon ay 41 points, 24 ka rebound, 3 ka assist, 3 ka block. Si Harper doon ay 24 ka puntos, 11 ka rebound, 6 ka assist o 7 ka steal. Si Castle doon ay 17 puntos sa 6 ka rebound, 11 ka assist. Si Caruso sa laing bahin doon ay 31 puntos, 2 ka block. Si Williams 26 puntos, 7 ka rebound ug 3 ka assist, ug si Shai doon ay 24 puntos, 3 ka rebound ug 12 ka assist. Sa katapusan arita sa update sa lakat sa panahon, weather bulletin nga gi-issue sa tuang buhatan sa Pag-asa alas 6 kaganinang buntag. Intertropical Convergence Zone mao'y nakaapekto karon sa kinatibuk-ang Southern Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Suksargin, Davao Oriental ug Davao Occidental adunay mapanganuron nga kalangitan, patak-patak nga pag-uwan ug panugdog og kilat. Samang kondisyon usab sa maong panahon ang masinati sa tibok Visayas ug ubang parte sa Mindanao. Ang temperatura ana sa 28 ngadto sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw ni silang kaganinang alas 5:22 sa buntag ug musawop karong alas 5:59 karong hapon. Medyo di na kayo lagiting ang init da. Do not know diha sa inyong lugar. Pero sa Metro Cebu murag kapaong nagamay ang kainit sa haring adlaw. Di na susama ni ato nakalabay nga mga semana nga portig yung inita. Sinyalis na bakanis pagsuod na sting uwan. Kuman sa huwaw, baha-baha na san. Ang ato ang balita sa lakat sa panahon mo hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita. Nining atong tulumanon bantay balita ngayon. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 20 buwan sa Mayo. Sa nganalang sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu, ug atong pasalamatan ang ato ang mga radio stations nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. 107.1 Real Radio, 100.7 Power Radio, 95.3 One Heart Radio. Ang atong balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa damantog na kaayo nga Lacto-Puffy. Dipinsahi ang imong kagalingon gikan sa usab-usab nga panahon, kalit ug uwan ug init. Inom sa kanunay og Lacto-Puffy aron kanunay healthy. Ang atong mga balita karong buntaga dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa dabantog na kayo nga Inzumo. Organic nga pagpawagtang sa baho, pagpawagtang sa langaw ug pagpawagtang sa kagaw. Luwas gamiton, dili delikados mga kahayupan og sa bata kay organic kini. Naghikay sa ato ang mga balita karong buntaga. Atong kauban sa Bantay Radio News Team, Fred Letehio. Atong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Siniza. At ang imo sunod ang tulumanon, Newsline, uban sa ato ang kauban, Sir June Carillo. Kinilang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinaagi sa pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino